Paano ngayon kung hindi mag-resign yung Vice Presidente? Dapat mag-resign ng Presidente. Nag-resign. Paano ngayon kung hindi mag-resign yung Vice Presidente? Dapat mag-resign yun. Di ba instant, presidente tayo, si Sara Duterte, di ba? Yung mga style ni Cayetano. Alam niyo kasi mga bossing kung bakit gumaganya sila Cayetano. Wala na sila eh. Sabi ko nga sa inyo, simula nung nagtayo ng kanyang sariling entablado si dating Pangulong Duterte at nagsisigaw ng may bangag tayong presidente. Simula noon hanggang ngayon no, hindi na natigil. Kaso tingin ko ubus na ho mga kababayan. Ubus na yung paninira nila. Kaya eto, resign tayo, gano'n. Baka madali nila si Pangulong Bongbong Marcos. Baka pag ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos siya, saka magagalit ang mamamayang Pilipino sa kanya pag nag-resign siya. Bakit no? Nakikita ng sambayan ng Pilipino, eto sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos, nasisiwalat yung mga malalaking pangalan kasama mga senador, kasama mga congressman dito sa korupsyon. Walang gumagawa niyan eh. Walang nakagawa niyan sa mga past administration ho eh. Sabi ni Lino Cayetano kay Boy 10K, give up power. Totoo, dut-dut pintura. Baka sakali may magoyo ulitan eh. Alan, mauna ka mag-resign. Tawa ko lang. Wala, hindi gagawin. Hindi pinag-iisipan ang sinasabi. Meron din sinabi yan ng mga nakaraang linggo eh. Parang miski yung sa debate nila eh, ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Nasoplak siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakalimutan ko na lang yung mga pinagsasabi niya. Nung nakaraang 2 linggo, may sinasabi niya parang tungkol sa korap-korap na ganito, ganyan. Sa mga vote buying, etc. yata. Sablay. Presidente na siya. Correct. Nag-resign yung Presidente. Hindi Presidente na siya. Basta Hindi na. siya. Okay, ngayon, sabi natin, teka, unahin natin yung Vice. Unahin natin, yung Vice President muna. Para walang ganung takot, di ba? Sige. Nag-resign yung Vice President. Nag-resign yung Presidente. Di okay na. Yung mga senador, mag-resign. Nag-resign. 23 lang na nag-resign. Yung isa, ayaw. Hati yung isa. Based on succession, sa konstitusyon natin, siya bigla ang Presidente. Baka si Alan Peter Cayetano, yung isang hindi mag-resign, pag nag-resign yung 23, tapos nag-resign yung vice at nag-resign yung Pangulo, presidente na siya. Baka yan yung nasa utak ni Alan Peter Cayetano. Ay, baka madenggoy ko itong mga ito. Di ba? Sabi ni Nina Cruz, I don't want to hear suggestion of Cayetano. Hindi nakakatulong, self-interest ang motibo. Baka ganyan nga, di ba? Baka madenggoy ko itong mga to. Sabay-sabay, resign. Resign presidente, resign vice. Tapos yung 23 na mga kapwa niya senador, nag-resign din. Naiwan ako, ayoko mag-resign. Ako na presidente. Magaling, ano? Mag-resign si Loco. Hindi ba? Yun, naisip ko pa, teka muna. Ang hirap gawin ng gusto niya. Ang hirap gawin. Halata eh. Parang style budol yun Alan Peter Cayetano ngayon, alisin na ho natin yan mga bossing. Dumako tayo dito ho mga kababayan. Ito, maganda rin ito. Mapapaano kayo? Mapapaganon kayo dito. Bakit daw ho mga bossing? Sabi, insider or outsider, Michael Aguinaldo na undersecretary sa DOJ, at asan ba yun? Michael Aguinaldo, tapos Jerbil Luistro, 2 DOJ USEC eyed for top DOJ post. So ibig sabihin si Attorney Claire Castro wala na doon sa mga contender. Baka magulat naman tayo, baka siya pa din Ngayon mga kababayan, madami po ang sumisigaw na yung pong naiwan na posisyon o maiiwang posisyon ni Secretary Boying Remulla dati, mga bossing ng DOJ, na ngayon po ay siya na ang ombudsman, baka ito si Luistro ang mapunta dyan. Napakahusay pa naman ho niyan, mga kababayan. Talagang mapapatutok tutok doon sa mga live nila. Kapag kasi Congresswoman Beatrix Luistro ang mga nagtatanong, kasi kapag ka nagtanong yan,
huli talaga. No, walang ligtas. Oh, muntik na makaligtas itong palipad ni Jose Noel Barangay. Salamat po sa inyong super sticker. Di ba? Madami pong ang may gusto dito. Talagang magtatanong yan, series of question. Yung tipo bang yung question na yon o yung mga katanungan na yon, yung pala, trap na pala niya, papunta doon sa gusto niya talagang malaman. Sabi ni Rosewin Isidro, 6 ang boto niya po. Malacanang is reportedly betting several names to replace Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, who has been appointed as the new ombudsman. Politiko learn. Diyos ko, kapag kasi Luis Tropa ang inilagay nyo, wala na. Kung yung binebenta ko, nalubed para sa mga DDS, naku po. Baka kailangan alambre na lang. Para with matching masakit, masakit talaga. Pag lubed, medyo makapal pa no? Talagang lagot lang yung hininga mo. Yung alambre, medyo mahapdi yun, manipis oh. Baka maubos yung tinda ko Pagka ito in-announce bukas, pagkagising natin, mga kababayan, tapos ito po ang bumungad sa mga DDS, putrages na yan. Baka po yung kape, ibuhos na lang po sa kanila, putrages, ito pa itong buhay ko. Wala nang kwenta itong buhay ko. Biruin mo, ombudsman, si Remulla, tapos ang pumalit sa kanya, si Luistro na naman. Baka pati si Sara, mga kababayan, ganun na gawin. Yung kape niya, ibuhos na sa sarili niya. Minsan na din pong siniraan ni Inday Sara Duterte to No? Yung panahon ng eleksyon, akala ng Vice Presidente, tatalab yung paninira niya kay Luistro. Dumayo pa ho ng Batangas yun. Dinayo pa yung distrito ni Luistro. Para ano ho ang sabihin? Para sabihin na may utang daw po si yung mga Luistro kasi ang nag-abogado, tama ba ako? Ang nag-abogado daw doon sa asawa ni Luistro yung asawa ni Vice Presidente. 8 to 9 million. Kung di ako nagkakamali, doon sa perang utang daw ng mga Luistro sa kanila. Binanatan, binalikan, niresbakan ni Congresswoman. Ang Vice Presidente, pakilabas po resibo nang mabayaran naman namin kayo. Ayun, ang Vice Presidente. Tiklop na, hindi na nagsalita. Kung re-resback pa ho siya, kung magpapakita pa o ganito, ganyan, mas lalo sigurong mapapahiya, mga kababayan. 'Di ba? Yung grupo daw ni Attorney Buko ang kinuha na na lawyer.